So, dito muna ako magsisimula sa limit of logarithmic functions and stuff kasi ito yung nakita ko sa notes ko, which is nahanap ko na pala na ano, hindi pa rin na lumabas dun sa chapter. So, ito na naman kailangan yung tandaan, sabay extra rules pa na ituturo ko on the way. So, anong ibig sabihin nito? What does all of this stuff mean? So, basically, ito lang kailangan nyo i-memorize. Ayan, sabay ito kung anong form yan. So, sabihin natin bigyan tayo sa exam. Ito yung given. Rhythmic of, I don't know, like, point. So, exam, which is infinity. Ayan. So, titingnan lang naman natin sa table kung saan siya pasok. Una, si B, which is ito, ay greater than 1. Which means either siya sa dalawang ito. And si, natin, nag-approach sa infinity. So, ito siya. And ito. Saan siya nag-cross? Dito, sa infinity. So, ang sagot lang natin dyan ay infinity. Okay? Now, another one. Limit of logarithmic function of, let's say, 0.2 as x approaches negative infinity. Ayan. Hindi pala pwede. As x approaches 0 from the positive side. Ayan. First of all, less than 1 siya. So, it can be either these two. And dito, nakalagay 0 plus. So, ito yun. Okay? Diba? 0 plus. So, infinity. So, ito kailangan talaga ito i-memorize. Pero, para mabilis mo memorize, ito lang. Positive to kasi mas malaki siya sa greater than, and then infinity, and then less than, and then infinity, negative infinity. And then, for dito, tandaan nyo lang, kabaliktaran nun para mabilis na siya memorize. Also, meron pang another topic pala dito na kasama sa na to, which is yung logarithmic of a divided by logarithmic of b is equal to log b of x as x approaches a. So, kasi kanina ito ay may dalawang cases lang, either from the positive side or from the infinity, or either from the positive, either yung 0 plus or yung infinity. Pero sometimes ang kakalabasan hindi na x approaches infinity, minsan hindi ganun, minsan nakalagay dyan x approaches 6 lang. So paano nun? Doon natin gagamitin ito, which is madali lang gawin kung may calculator ka. Ang gagawin lang natin, halimbawa ito, bigyan natin example. Logarithmic of, let's say, 4 as x approaches 6. Yan. So, what does this stuff mean? Okay. So, sabi dito, itong nasa baba, ilalagay lang natin siya sa taas. Tapos itong nandito sa taas, ilalagay lang natin sa baba. So, kumbaga, baliktaran lang. Tapos, isa-substitute lang natin siya dito sa formula na to. So, magiging, itong buong equation na to, pag nakita mo, magiging lang siyang logarithmic of 6 divided by logarithmic of 4. And ito, pwede mo na to i-plug in sa calculator para makuha yung sagot. Walang calculator so hindi ko ma-plug in. So, anyway. Okay, isa pa para mas malinaw. Sabihin natin, hindi na ganito yung given. Ito naman ay 3, and then ito ay 4. Same lang dito. Ito, gagamitin lang ulit natin yan. Yung nasa baba pupunta sa taas, yung nasa taas pupunta sa baba. So magiging logarithmic of 3 divided by logarithmic of 4. Ayun, yun na yun. Paano kung ganito? Paano kung halimbawa ito pala ay
infinity. Dito papasok tong apat na to. Ayan. Ganun lang, 'di ba? Kapag ka impossible na magka-negative infinity dito. So yun lang lahat ng meron dito sa limit of logarithmic functions.